Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Rondae Hollis Jefferson nagagalit kay Coach Chot Reyes sa tuwing pinagpapahinga niya ang TNT import. Sinabi ni RHJ na handa siyang maglaro ng 48 minutes sa buong PBA Final Series para lang mapabagsak sa pangalawang pagkakataon ang Barangay Ginebra. Ayon nga kay TNT head coach Chot Reyes, sinisigawan daw siya ni RHJ kapag gusto niya itong pagpahingahin habang hawak ng TNT ang momentum sa laro mga idol. Hinikayat daw siya ng ex-NBA player na huwag siyang alisin sa laro dahil alam naman daw nito kung hanggang saan ang kakayahan niyang maglaro. Sa katunayan, pinakita ito ni RHJ sa Game 2 kung saan umiscore siya ng 37 puntos habang nagtala ng impressive shooting sa 3 kung saan nakabutas siya ng 6 out of 12 mga idol. Nagdagdag din si RHJ ng 13 rebounds at 7 assists sa kanilang 96-84 na panalo laban sa Barangay Ginebra upang makuha ang 2-0 lead sa kanilang best of 7 final series. Sinabi ni RHJ na matagal niyang pinaghandaan ang pagpapakondisyon bago muling maglaro sa PBA. Naging motibasyon din siguro ito ni RHJ para muling talunin sa pangalawang pagkakataon si Justin Brownlee sa PBA Finals mga idol. Alam naman natin na tinalo ni Justin Brownlee at ng buong Gilas team ang Jordan sa Asian Games Basketball Tournament para masungkit ang gold medal, kung saan si Rondae Hollis Jefferson ang naging naturalized player ng bansang Jordan mga idol. Kaya naman sa pagkakataon na ito gusto ni RHJ na makabawi kay JB at mabigyan ng Ginebra import ng pangalawang talo sa PBA Finals. Kapag nangyari ito kay Justin Brownlee baka sumunod na siya sa yapak ng Meralco import na si Allen Durham, kung saan nag-anunsyo na siya ng retirement sa basketball dahil na din sa katandaan at mag-focus na lang sa kanyang pamilya. May ibubuga pa naman si JB mga idol pero sa kanyang edad na 36 years old mahihirapan na siyang dagdagan pa ng madaming kampyonato ang Ginebra. Sa first 2 games kasi ni JB sa Governors Cup Finals laban sa TNT, nakitaan siya ng fatigue factor na naging dahilan para kainin siya ng buhay ng depensa ng Talk and Text at ni RHJ. Marahil resulta na din siguro nito ang pakikipagbakbakan ng Ginebra sa semis laban sa sister team na San Miguel Beermen, kung saan binuhos ni Brownlee ang kanyang lakas kina Junmar Fajardo at import nilang si EJ Anosike. Hindi din kinakaya ni Jopet Aguilar ang center position dahil hindi naman mapakinabangan ng mga backup center ng Ginebra laban sa TNT na mas malalaki ang big man mga idol. Malaking factor din para sa Ginebra ang hindi magandang nilalaro ni super rookie RJ Abarrientos sa first 2 games, kung saan binubuli lang siya ni veteran point guard Jason Castro. Naka-score lang si Abarrientos ng 7 puntos sa Game 2 na mas mababa pa sa kanyang ginawa nung Game 1. Hindi tulad nung semis, halos walang halong swerte ang Ginebra sa 3-point at 4-point line mga idol. Ito ang dahilan kaya hindi sila makakuha ng momentum laban sa TNT. Malaki pa naman ang pag-asa ng Gin Kings kung manalo sila sa Game 3. Pero kung mamalasin pa din ito na malamang ang katapusan ng era ng Ginebra at ng SMC teams. Pag nagkataon magkasunod na komperensyang matatalo ang SMC team sa PBA Finals laban sa koponan ni MVP. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood.